Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito makakasama na po natin si Ms. Glyza Escolar na isang weather forecaster ng Pag-asa. Good morning Ms. Escolar. Sa ngayon po, ito po balikan lang po natin yung mga datos na naitala po ng Pag-asa kahapon. Saan po ba natin naitala itong pinakamataas sa temperatura base po dito sa top 5 highest temperatures kahapon po yan araw ng Lunes. Good morning sa iyo Amor at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Kahapon naitala ang pinakamatataas na temperatura dito po sa may una, yung pinakamataas na temperatura ang naitala na 37.3 degrees Celsius ay dito po sa may Tuguegarao City. Samantala pangalawa naman po sa Cabanatuan, sa Nueva Ecija nasa 37.0 degrees Celsius. General Santos City nasa 36.5 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura nila dyan. At sa Naiya, Parañaque, nasa 36.3 degrees Celsius. At panglima po dito sa Science Garden, nasa 35.7 degrees Celsius. So ang pinakamataas po natin temperatura kahapon ay naranasan o naitala po natin dito sa may Tuguegarao City na umabot ng 37.3 degrees Celsius. At Ms. Escolar, eto naman po ngayong araw ng Martes, ano po bang inaasahan po nating lagay ng panahon? Magiging maganda po ba ulit ang weather conditions sa malaking bahagi ng Pilipinas? Dahil apektado pa rin po ng ridge ng high pressure area, ang bahagi po ng Luzon. Ibig sabihin po nag-extend po ang ating ridge dito sa may bahagi ng Luzon. Asahan pa rin sa buong kapuluan ang bahagyang maulap lamang na kalangitan at tanging mga isolated thunderstorm po ang inaasahang mga pag-ulan na most likely po ay nararanasan sa dakong hapon o gabi. Okay, good news po yan para sa ating lahat. Sa ngayon po wala pong umiiral na anumang sama ng panahon dito po yan sa ating bansa. Maliban na lamang dito sa pagiging dominante pa rin ng ridge ng high pressure area. At inaasahan naman po natin ang pagkakaroon pa rin ng mga chances ng mga pagkidlat, pagkulog lalong-lalo na yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At Ms. Escolar, eto naman po, ito po nga dry spell. Kamusta na po ba? Mas marami bang mga lugar ang makakaranas pa nito? At hanggang kailan po ba ito magtatagal? Ano po bang update ng Pag-asa tungkol po dito sa dry spell or drought sa bansa? Dahil inaasahan pa rin po na tuloy-tuloy ang epekto po ng El Nino sa mga susunod na buwan, ay inaasahan pa rin na tuloy-tuloy po ang drought o dry spell naman po sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ang drought po, ibig sabihin po niyan, ang isang lugar po ay nakakaranas ng mas mababa sa normal na rainfall amount sa 3 consecutive months po. Ibig sabihin po from yung April, yung March at February ay nakapagtala po sila na more than 60% na baba ng rainfall amount sa normal po nilang natatanggap. Samantala naman po ang dry spell ay ito po ay may ibig sabihin naman po nito ay nakakatanggap ng mas mababa sa 20% po na rainfall amount dito po sa ilang bahagi po ng lugar at ito po ay 3 consecutive months pong naitatala na mas mababa po sa normal ang mga pag-ulan po sa nabanggit na lugar. So ilang bahagi po ng ating bansa nakakaranas po ng drought ay ang mga sumusunod. So ang drought po ay nakakaapekto dito po sa Abra, Agusan del Norte, Apayao, Basilan, Bohol at dito po sa Camiguin, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province. Kabilang na rin po ang mga lugar sa Palawan, Pampanga, Sulu, Tawi-Tawi at Zamboanga del Norte. Samantala, ang dry spell naman po ay nararanasan sa mga ilang lugar sa ating bansa kagaya po ng Agusan del Sur, Albay, Bataan, Batangas, Biliran at dito po sa may area po ng Bukidnon, Bulacan, Cavite, Compostela Valley, Davao del Norte at dito po sa may Surigao del Norte, Eastern Samar, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Leyte po. At meron pa rin po ilang areas na naapektuhan pa rin po ng dry spell which is Maguindanao, Masbate, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Negros Occidental. Kabilang pa rin po ang Nueva Ecija, Samar, Sarangani, Siquijor at Sorsogon sa mga ilang lugar na nakakaranas pa rin po ng dry spell at yung South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Surigao del Sur at Zamboanga del Sur.
Okay, so nalaman po natin ang mga areas sa apektado po ngayon ng dry spell at ganun din itong drought at patuloy po natin babantayan ang ilalabas pang update ng pag-asa tungkol po dito. At panghuling katanungan na lamang po, Ms. Escolar, dito po sa Oklahoma, ganun din po sa Kansas at Texas, itong weekend ay naranasan ito nga tornado outbreak at pati na rin ang pag-ulan ng yelo. At dito po sa ating bansa, nakakaranas din naman po tayo ng ganitong senaryo, no? Pero ano po bang pinagkaiba nitong buhawi at ganun din po ng hailstorm dito po sa Pilipinas kung ikukumpara po natin sa ibang bahagi pa ng mundo? Sa ilang bansa po kung saan frequent po gagaya po ng Canada at US, usually po ang nare-record nilang mga tornado event kasama na po yung mga water spouts ay nasa 1,200 na recorded tornado at usually po ang mga tornado po doon ay nagtatagal hanggang 25 minutes at umaabot po ng 1 kilometer or more than 1 kilometer po ang lawak po ng tornado o laki ng tornado na nararanasan po nila doon sa ibang bansa. Samantala dito po sa Pilipinas ay umaabot lamang. Yung tornado po na nasa land ay usually po ay less than 2 minutes lamang ang nakikita po at ang water spout naman ay tumatagal lamang hanggang 5 to 10 minutes. Samantala po ang lawak naman po ng tornado o laki ng tornado o water spout na naitatala po dito ay nasa 50 meters lang po ang pinakamalawak. Dagdag kaalaman yan para sa ating lahat ngayong araw na ito ng Martes. Nalaman po natin ang pagkakaiba ng buhawi at ganoon po na pag-ulan ng yelo dito po yan sa ibang bahagi po ng mundo compared po dito sa ating bansa. Doon po sa ibang bahagi po ng mundo, katulad po ng nabanggit po kanina mga lugar ni Ms. Escolar sa Canada, ay ito pong mga tornado dito mas malaki at ganoon din po ay mas matagal po ang duration at syempre po mas madalas po itong nangyayari doon compared po dito sa ating bansa na bihira lamang talaga kung maitala po yan ng pag-asa. So maraming salamat po, Ms. Glyza Escolar, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Ating po mga nakala po namin impormasyon para sa umagang ito. Maraming salamat sa pagtutok. Dito po yan sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.